Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po muli sa Tambayang Makabayan. Ito po, mayroon po tayong panibago kukumentuhan ulit mga katambay. Ito pong interview kay Senadora Amy Marcos. Ang sinasabing ginagastusan daw po sila. Parang black propaganda o operation para sila pabagsakin ang Sara Duterte, ang Pastor Kibuloy at ang siyempre siraan din ng Amy Marcos at ang Pangulong Duterte. Ino-operation na raw po sila mga katambay at ginagastosan ayon sa senadora. At bago po natin pakinggan at umpisahan mga katambay, nagpapasalamat po si Kamanong sa ating nagkaagusto po ng ating maliit na channel. Siyempre ang Tambayang Makabayan sa YouTube at sa TikTok. Thank you po mga katambay. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang senadora mga katambay at komentuhan natin. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video. Tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, kalibasan tayo'y naninindigan. At ito nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Ma'am, ano po, kamusta po ang Senado ngayon? Nagkakaabala ng Senado sa kasalukuyan? Well, marami kaming naka-pending. Today is the last day of session. Bago kami mag-break para sa Semana Santa, kaya paspasan na makatapos ng mga batas. Marami naman nang na-discuss na at marami pinagbotohan na. So, Ayun, batas na yun Pero yung sinabi po ni Senadora Amy Marcos, talagang sa senadora na at kapatid po ito ng presidente ng Pilipinas. Si Amy Marcos, senadora, di ba? At siya po ang nagbubunyag na may nakakarating po sa kanya. Mismo mga media ang nagsasabi sa kanya na meron pong bayaran na nangyayari po sa malalaking media natin, di umano, na ilang milyon, di ba? Ilang milyon po ang pera nilulustay. At ganun din po, hindi pa ma-figure ni Senadora, pati sa mga Dutertes at kay Pastor Kibuloy, di ba? Para sila sirain at wasakin. Nakikita naman natin, di ba, kung ano nangyayari ngayon sa mga Duterte at kay Kibuloy na talagang araw-araw laman ng balita, di ba? At aprobado na rin sa Kamara ang pagtanggal ng prangkisa ng Kibuloy, di ba? Sa Senado na lang po ang malalaman kung yung aprobado ng Kamara ay susundin ng Senado. Di ba? Pero nakakalungkot po yan mga katambay, yung pahayag ni Senadora Amy Marcos na nilulustay po ang pera ng bayan. Di ba? Para lang sa sinasabi ni Amy Marcos, si Senadora, na yung ambisyon nila na manatili sa kapangyarihan. Bakit po ang tanong ni Kamano, isa po kayo senadora. Ang gagawin na lang po ba ninyo sa amin, kayo po may power, meron po kayo asset, at may connection po kayo, at kayo po mataas din po ang katungkulan nyo sa ating bansa. Kayo po senadora, di ba? Pangatlo po kayo sa pinakamataas at makapangyarihan sa bansa, di ba? Na presidente, vice president, at mga senador, di ba? Yan lang po ba ang gagawin po natin, mga Senadora Amy Marcos? Na magsumbong lang po kayo sa media at sa amin na nilulustay po ang pera ng bayan na daan-daang milyon? Wala po kayong gagawin na aksyon? Hindi nyo po ba yan hindi po ba ninyo yan lilitisin man lang o iimbestigahan katulad ng ginagawa ni Risa Hontiveros na isang senadora din na nakita nyo naman po kung mag-imbestiga, parang korte ng Pilipinas. Di ba?
Pagka ganyan po na pera na ng bayan ang pinag-uusapan, di po ba dapat unang-una po kayo po ay mambabatas? Dapat po kayo po ang concern diyan. Dahil po ang pondo ng Pilipinas, sa inyo po nagdaan halos ng kamara. Tapos meron pong ganyan anomalya na mismong kayo ang sinasabi sinisiraan. Parang nagdadaan lang po yata sa tenga natin at lalabas sa kabila. Ganun lang po ba yun? Parang yung pera na lulustayin nila na sinasabi nyo po kabangyaman ng Pilipinas, pera ng mga Pilipino. Parang okay lang po ba sa inyo yun, Madam Amy? Wala man lang kami narinig sa inyong interview na ito'y paimbestigahan ko at nang malaman natin kung ano talaga ang totoo na dito sa aligasyon na ito. Di po ba? Dahil pera po yan eh. Napakalaking pera po ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos, di po ba? Napakalaki. Sa kanya pa lang, ilang milyon na. Paano pa yung sa mga Duterte na may nakarating din daw di umano sa kanya, pati sa Kibuloy, di po ba? Nakakalungkot lang po mga katambay. Parang itong mga politiko natin na sinasabi natin bantay ng bayan, lingkod ng bayan. Tapos ayaw ng korupsyon, di ba? Sila maglilingkod di umano para ang ating bansa maiyahon at makapagbigay ng maraming seguridad, trabaho, pagkain sa ating hapagkainan at syempre sa napakaganda at kayang mga presyong bilihin, di ba? Hindi naman po nangyari lahat din yon, di ba? Puro pangako, panaginip, di ba? Pero ang ibibida naman sa atin, napakaganda ng ekonomiya, di ba? Pero sa kabila nun, ito naman si Senadora Amy, talagang ito parang ito po korupsyon, di ba? Nakakalungkot lang po. Ito po si Senadora, tatakbo po ito muli na Senadora. Pero lagi lang po ang gagawin sa atin ng mga politiko katulad ni Senadora Amy, puro chismis lang. Puro marites yata. Marites na walang investigasyon. Parang sinasabi ni Senadora, sinabi ko na sa inyo mga kababayan, kayo na mag-imbestiga. Basta ako, sinabi ko sa inyo. Ganun lang lumalabas yata di ba mga katambay? Pinagsasabi lang sa atin, dadaanin sa balita na merong ganung kaganapan na para sila'y pabagsakin. Parang gusto lumabas tayo pa umaksyon. Samantalang sila yung may kapangyarihan, may pera, may pondo, di ba? Sagana sa pera. Nakakaano lang po yan, nakaka-distract lang, di ba? Parang nakakalungkot lang po, no? Kung sino pa yung mga politiko na nasa kanila lahat ng pera ng bayan, sila umahawak, sila gumagastos, tapos sila, Saka nakita niyo po, administrasyon, Marcos. Tapos ang nagpapahayag at ang Marcos pa rin. Ano gagawin sa atin ng mga Marcos? Mga katamay, ganito na ba ang klase ng bagong Pilipinas ng Marcos? Di ba? Yung mismong Marcos ang tumutulig sa Marcos. Paano aasenso ang Pilipinas? Mismong Marcos na ang oposisyon ng Marcos. Tapos sasabihin natin, lalo mga kababayan natin, napakarami ng troll. Napakarami na pong troll sa social media na sinasabi, kung totoo yung sinasabi ni Senadora, ito na yon, yung pera na ginagamit, pera ng bayan ang pinanggagamit sa mga troll. Bayad lahat sa social media. Saka sa media. Di ba? Yan. Pero sa kabila nun, pinababango nila administrasyon, pero meron naman isang Marcos ang bumabakbak sa Marcos. Sinisiraan din ng Marcos sa mga ginagawa ng mga galamay ng administrasyon, di ba? Parang paano natin sasabihin na yung isang Marcos tapos itong isang Marcos hindi magaling at hindi maganda ginagawa, pero itong isang Marcos ang mabuti. Di ba? Parehas politiko. Parehas politiko Di ba? Alam naman natin ng mga politiko, di ba? Pagtalikod natin at pagtalikod nila at hindi na nakikita ng mga Pilipino, magkakagod yan ang mga politiko. Magkakaibigan yan. Di ba? Naging example na natin yung sinasabi ni President Marcos, di ba? Matagal silang magkaaway sa media, di umano. Bakbakan noong panahon ng Aquino. Di ba? Lalo si Mar Rojas na binabakbakan din ng mga Marcos. Pero nung magkaibigan pala
magkakaibigan ng mga ganun din, di umano makuhang ko. At sila ang Marcos, magkakaibigan eh. Nagpapasalamat sa isa't isa. Di ba? Kaya politika din eh, politika. Kaya hindi natin masasabi na yung sinasabi ng isang Marcos at ng isang Marcos, talagang yun merong sinasabi na ito makabayan, di ba? Tapos itong isa hindi na para sa bayan. Pero pag nagsama sa isang loob ng isang mansyon yan, di ba? Tatawanan lang yan nangingisihan, di ba? Dahil yan part of the politics. Kaya katulad yan, nangyayari sa bansa natin, paano pa maibabangon ng isang Marcos ang ating bansa, di ba? Halos para tayo nagiging tuta na, di umano, tuta na Amerika, na parang tayo hindi na namang demokrasya bansa, na tayo sumusunod daw, di umano, sa mga kano. Ay, nako. Kaya, si Kamanong, hindi pa rin believe kay Senadora Amy Marcos. Dahil mismo siya, marami pala siyang dumarating sa kanya mga hindi magaganda at napakalalaking pera na nilulustay, pera ng bayan. Pero sa kabila nun, yaw-yaw lang ang binigay sa atin. Wala tayong narinig na aksyon na gagawin niya. Hindi man lang niya ginaya si Risa Hontiveros, si Senadora, di ba? Nakita niyo naman, kahit na hindi niya natrabaho, tinatrabaho niya para mapabagsak lang ang mga Duterte at Kibuloy. Samantalang siya, napakagandang pagkakataon yon na ibunyag niya yung mga namimili at nagbabayad sa mga troll ng mga Duterte sa troll niya. Di ba? Ay, nako. Marcos. Solid Marcos. Di ba? Yan lang po mga katambay. Komento ko sa sinabi ni Senadora Amy Marcos. Muli po, si Kamanong po. Siyempre, taste lang. Mahalin natin ating bansa. Ipaglaban natin, hindi sa gera. At may pag-asa pang makabawi tayong muli. Paalam. Bye-bye.